Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Altia Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang. Ang nakatagong panganipngam nga karaniwang halamang ugat, root vegetables, sa kalusugan ng bato ng manakatatanda. Naniniwala po ba kayo? Isang uri ng halamang ugat na araw-araw nating kinakain para maging malusog ay siya palang salarin kung bakit nakakaroon ng permanenteng pinsala ang ating bato kidneys. Parang imposibleng pakinggan, hindi po ba? Dahil mula pa noon, sa kamalayan nating Pilipino, ang mahalamang ugat tulad ng kamote, patatas, o remolatsa, beetroot, ay itinutring na biyaya ng kalikasan. Kumakain tayong kamote para gumanda ang pagdumi, remolatsa para dumami ang dugo, at humihigop nega sabaw na may patatas para lumakas. Ito ang mapakaing pamilya na pamilya sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda na laging pinipili ang natural na pagkain. Ngunit mga kababayan, may isang katotohanan na bihirang sabihin sa inyo. Kapag tayo ay tumuntong na sa dapit, hapon nga ating buhay, ang ating katawan, ay hindi na kasing lakas nung ating kabataan. Lalo na ang pangunahing salaan ng ating katawan ang inyong dalawang bato kidneys ay nagsisimula ng mapagod matapos ang ilang dekadang walang tigil na pagtatrabaho. Sa panahong ito, ang mismong nga nutrisyon na itinutring nating pampaluso ay maaring maging mapatalim na palihim na sumusugat. Sa salaan ng inyong bato, marami na akong nakasalamuhang pasyente sa aking klinika na bakas ang labis na pag-alala sa kanilang mga mukha. Sinasabi nila sa akin, Dr. Altia, maingat po ako sa kinakain ko. Hindi ako kumakain ng maalat, umiiwas ako sa matataba, at tuwing umaga ay nilagang kamote ang kinakain ko imbes na kanin para mas malusog. Bakit po pa nagpapacheck up ako? Palaging mataas ang resulta ng aking creatinine at bato, at palagi po akong hapong-hapo. Kapag naririnig ko ang salitang iyan, labis akong naaawa. Naawa ako dahil may malasakit kayo sa inyong kalusugan, ngunit hindi ninyo namamalayan na salungat na pala ito sa batas ng inyong tumatandang katawan. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit kahit napakalinis at napakaingat ninyong kumain ay parang ang bigat pa rin ng inyong katawan at minsan ay bumibilis ang tibok ng inyong puso at kinakapos kayo ng hininga ng walang malinaw na dahilan? Kung nararamdaman ninyong nangyayari ito sa inyo, o kung gusto ninyong protektahan ang inyong bato bago mahuli ang lahat, maglan po kayo ng ilang segundo para i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell. Hindi lamang ito makakatulong upang hindi ninyo palapasin ang katotohanan tungkol sa kalusugan, kundi nagbibigay din ito sa akin ng inspirasyon para may bahagi ang kaalamang ito sa mas maraming tao. Lumalabas na ang tinatawa nating pampaluso noon pa man sa maraming pagkakataon, ay siya palang napakabigat na pasanin na pinapasan ng inyong tumatandang bato. Sa totoo lang, ang manipis na linya sa pagitan ngamot na pampaluso at lesson para sa mga nakatatanda ay minsan nakasalalay lamang sa isang maliit na piraso ng halamang ugat. Sa video na ito ngayong araw, hihimayin natin ang bawat detalye para maintindihan natin kung bakit ang halamang ugat na napakabuti para sa mga bata ay nagiging panganib para sa mga nakatatanda, lalo na sa emega may simula na NG pahina NG bato. Ma-comment po kayo ngang numero 1 sa ibaba kung kumakain din kayo ngang kahit isang uri ngang halamang ugat araw-araw. Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang may ganitong nakasanayan tulad ko. Ngayon sabay-sabay tayong malakbay para tuklasin kung ang hawak ninyong halamang ugat ba ay tunay na ginto o isang bomba para sa inyong kalusugan. Ngayon gusto kong dumiretso tayo sa punto. Ang dalawang hari sa hapagkainan nating Pilipino ay ang patatas at kamote. Sang-ayon ba kayo sa akin? Sa umaga, isang nilagang kamote o kayay, isang mangkok NG nilagang baboy na may patatas bukod sa nakakabusog. Ang sabi nila ay ligtas at malusog pa. Ngunit mga kababayan, ang pagiging ligtas na iyon minsan ay isang matamis na patibong. Sa medisina, tinatawa namin ang dalawang halamang ugat na ito na mga potassium bombs, bombang ang potasyo. Isipin niyo na lang pong ganito para mas madali. Ang potassium ay parang kuryenteng dumadaloy sa loop ng ating katawan. Tumutulong ito para maging regular ang tibok ng puso at maayos na gumalaw ang makalamnan. Kung walang potassium, hindi tayo mabubuhay. Ngunit, ang labis sa kahit anong bagay ay nakakasama. At para sa ating mga may edad na, ang counting sobra ay lubhang mapanganib na. Nung kabataan ninyo, ang inyong dalawang bato ay parang isang bagong modelo ng water pump na pakalakas. Kahit gaano karaming kamote o potassium ang kainin ninyo, kayang-kayang itulak palabas ng pump na iyon ang sobra sa pamamagitan ng pag-ihi.
Ang lahat ay mayos at tuloy-tuloy. Ngunit ngayon, patuntong natin sa edad na 60 o 70, ang pom na iyon ay nasisimula ng kalawangin at humina. Wala na itong sapat na lakas para itaboy ang napakaraming potasyum mula sa mga kamoteng iyon. Kapag hindi nakalabas ang potasyum, babalik ito at atakihin ang inyong daloy ng dugo. Maraming nakatatanda ang nagpapa-check up at nakikitang mataas ang kanilang potassium sa dugo, ngunit pag-uwi ay walang kaba pa ring kumakain ng kamote dahil iniisip nilang gulay lang naman ito at hindi karne para katakutan. Isa po iyang nakamamatay na pagkakamali. Naranasan niyo na bang biglang manghina ang inyong nga binti at hindi kayo makalakat ng mayos? O kaya'y minsan ay pakiramdam niyo'y lumalaktaw ang tibok na inyong puso na parabang may ibong kumakampay sa loop na inyong dibdib? Huwag ninyong isiping senyales lang iyan ng katandaan o anemia. Malaki ang posibilidad na iyon ay pagingingang sa lolong ang inyong puso dahil nakakaroon ng labis na potassium sa inyong dugo. Sa puntong ito, mayroon ba sa inyong nagulat dahil madalas din kayong makaramdam ng walang dahilang pagkahapo? O pamamanhit ng makamay at papakatapos mag-almusal ng kamuti? Huminto sandali at tanungin ang sarili kung hindi niyo ba masyadong pinupuwersa ang inyong nga bato na magtrabaho ng labis. Tandang-tanda ko pa ang kwento ng isang pasyente ko na si Lolo Jun, 72 taong gulang. Si Lolo Jun ay may stage 3 chronic kidney disease, CKD, pero mayroon siyang napaka-healthy na nakasanayan. Tuwing umaga ay kumakain siya ng 2 malalaking nilagang kamot para lunasan ang kanyang constipation hirap sa pagdumi. Sabi niya sa akin, Dr. Althea, kumakain akong kamote para madaling dumumi dahil hindi. Ang hirap at lumulobo ang tiyan ko. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Isang umaga habang naglalakad siya, bigla siyang natumba dahil biglang nawalan ng pakiramdam ang kanyang nga binti at nagwala ang tibok ng kanyang puso. Nang dalhin sa emergency room, ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay nasa red alert na at muntik nang huminto ang kanyang puso. Hindi alam ni Lolo Jun na kapalit ng madaling pagdumi. Hindi niya sinasadyang ilagay ang kanyang puso sa bingit ng kamatayan. Ang totu, sa 100 gramo ng patatas, mayroong halos 450 mg potassium, habang ang kamote naman ay hindi pahuhuli na may humigit kumulang 350 mg para sa isang malusog na kabataan. Wala lang ang numerong ito. Ngunit para sa taong humihina na ang bato o umiinom ng gamot sa presyon, blood pressure, at pampaihi diuretics, ito ay isang napakabigat na pasanin. Ang sobrang potassium ay hindi lang nakakapagod sa puso. Sinisira din nito ang balanse ng mineral sa katawan. Kaya't ang bato ninyong mahina na ay lalo pang kailangang magpumilit sa pagsasala. Parang isang matandang kargador na pinilit pang bumuhat ng isang malaking bato. Hindi ko naman po sinasabing tuluyan na ninyong iwasan ang patatas at kamote. Mayaman pa rin ang nga ito sa fiber at vitamina. Pero ang gusto kong maintindihan ninyo ay ang tamang sukat at ang kalagayan ng inyong katawan. Kung alam ninyong mahina na ang inyong bato o madalas kayong makaranas ng pagkahapo at mabilis na tibok ng puso, ang walang kabas na pagkain ng kamote ay pagwasak sa inyong sarili. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nga ibinahagi ko at tukma sa inyong nga inaalala, huwag magatubiling i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapwa senior citizen. Sa isang maliit na aksyon lamang, maaari kayong makatulong na mailigtas ang isang kaibigan sa panganib ng pagkaka-admit sa ER dahil sa mataas na potassium sa dugo. Ngayon, isantabi muna natin ang kwento ng gahari ng potassium para lumipat sa isa pang palihim ngunit nakakakot na panganib. Ito ay ang halamang ugat na kilala bilang pampadami ng dugo, ngunit maaari palang maging bato sa loob ng inyong kidneys. Kung sa unang bahagi ay nakbabala ako tungkol sa bombangang potassium sa patatas at kamote. Ngayon naman ay nais kong anyayahan kayong tiknan ang isa pang bahagi ng ating hapak. Ito ang mahalamang ugat na lubos nating pinaniniwalaang napakabuti sa katawan, ngunit palihim na palang bumubuang ang bato, kidney stones. Mahilig ba kayong kumain ng remolatsa, bis o gabi? Taro, alam kong maraming nakatatanda dito sa Pilipinas ang mahilig sa remolatsa. Ang madilim na pulang kulay nito ay napapaalala sa ating ang dugo. Kaya ang sabing lahat, kumain daw ng remolatsa para dumami ang dugo at maging mabuti sa puso. Paano naman ang gabi? Isang mainit na mangkok ng sinigang na may malambot na gabi o nilagang buto-buto na may gabi, napakasarap at nakakabuso, lalo na tuwing umulan o malamig ang simoy ng hangin. Ngunit may isang masakit na katotohanan. Sa medisina,
Ang remolatsa at gabi ay nabibilang sa grupo nga pagkaing lubhang mayaman sa oksalit. Tinatawa itong substansya na bumubuong bato. Isipin niyo na lang kapa pumaso ang substansyang ito sa katawan at nagtakpo sila ang calcium na likas na nasa ating dugo at buto. Maksasama sila at bubuongang matutulis na kristal na parang malili na basa na salamin. Noong bata pa kayo, ang mabasa na salaming ito ay madaling nayaanot palabas kasama ng ihi. Ngunit sa edad ninyo ngayon, bumagal na ang daloy sa lumang inyong nga bato at humina na ang salaan. Ang basa na salaming ito ay hindi na makalabas. Nagsisimula silang maipon, dumikit sa isa-isa at bumubuang ang matitigas na kidney stones. Maraming nakatatanda ang pumupunta sa akin at dumaraing, Dr. Althea, bakit po marami naman akong uminom ng tubig at malinis akong kumain? Propak ultrasound sa akin ay may malaking bato sa aking kidney. Ang sakit sa likod at hapdi sa pag-ihi ay napakahirap tiisin. Nang usisain ko sila, lumalabas na araw-araw pala silang najujus ng remolatsa para daw luminis ang katawan o kaya ilaging may sabaw na gabi linggo-linggo para mabusok. Pagkarinig niyo nito, naisip niyo ba nakasama kayo sa mga iyon? Mayroon ba sa inyo kamakailan na nakararamdam ng patuloy na pakiro sa ibabang bahagi ng likod? O minsan ay malabo ang kulay ng ihi? Kung mayroon, huminto muna sandali at pakinggang mabuti ang bahaging ito. Gusto kong ikwento sa inyo ang kaso ni Lola Carmen, isang lumang kaibigan ko. Si Lola Carmen ay labis na nag-aalaga sa kalusugan. Narinig niya sa iba na ang juice na remolatsa ay isang himalang gamot para sa mga nakatatanda. Bumili siya ng saku-sakong remolatsa at ginagawang juice tuwing umaga. Sabi niya sa akin, Dr. Althea, pag inom ko nito, namula-mula ang balak ko at naging makinis. Ngunit pagkalipas lamang ng kalahating taon, isinugo siya sa ospital dahil sa sobrang tindi ng sakit, renal colic. Nang suriin ng doktor, nakita nilang puno ng maliliit na bato ang kanyang kidney at labis na bumaksa ang function ng kanyang bato. Lumalabas na ang pamumula na nakita niya ay panlabas lamang. Habang sa loop, ang kanyang dalawang bato ay nakpupumilit na labanan ang pag-ulan ng mabato mula sa oxalates na galing sa remolatsa, lalo na ang gabi. Hindi lang ito may substansyang nakakabuang ng bato kundi mas mataas pa ang potassium nito kaysa sa patatas. Ang isang maliit na mangkok ng sabaw na may gabi ay nakataglay na napakalaking halaga ng potassium na sapat na upang sumuko ang inyong pagod ng mga bato. Ang totoo, ang katawan nating manakatatanda ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, kundi nangangailangan ng pag-unawa. Hindi niyo naman kailangang tuluyang ipakbawal ang remolatsa o gabi kung malusok pa ang inyong nga bato. Ngunit kung nagkaroon na kayo ng kidney stones o sinabi ng doktor na nagsisimula ng humina ang inyong bato, ang madalas na pagkain ng halamang ugat na ito ay parang pagtatayo ng pada na bato sa loob mismo ng inyong katawan. Kung kayo ay naalala para sa inyong mahal sa buhay o sa mga kaibigang may kaparehong nakasanayan ni Lola Carmen, tulungan niyo po akong ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang isang napapanahong babala ay maaring makapagligtas sa kanila mula sa masakit na operasyon o mahabang araw pagkaka-confine sa ospital dahil sa bato. Mag-comment po kayo and numero 1 sa ibaba kung gusto ninyong ituro ko sa inyo ang tamang paraan ng pagkain ng mahalamang ugat na ito para mabawasan ang lason para sa mabato sa susunod na bahagi ng video. Palagi po akong narito para makinig sa inyo. Ngayon, pupunta tayo sa isang halamang ugat na mas mapanganib pa. Isang halamang ugat na nakatata sa kabataan ng maraming henerasyon ng Makilipino. Ngunit kung mali ang paghahanda, maari itong magpatigil sa pagana ng ating mga bato sa isang kainan lang. Nadaanan na natin ang mabombang ng potassium at ang paulan ng bato. Ngunit may isa pang halamang ugat na nakaukit sa alaala na napakaraming henerasyon nating Pilipino, lalo na noong mapanahon ng kahirapan. At ito ay ang kamoteng kahoy o chasafa. Natatandaan niyo ba ang mga maulang hapon kung saan ang buong pamilya ay nakapalibot sa mainit na kaldero ni lagang kamoteng kahoy o ang inihaw na kamoteng kahoy na ibinaon sa abong ang pugon? Ito ang pagkaing pantawid gutom at simpleng biyaya mula sa probinsya. Ngunit ngayon, bilang isang alagad ng medisina, kailangan kong sabihin ang isang napakabigat na katotohanan. Para sa mga nakatatanda, ang kamoteng kahoy kung minsan ay nagiging parusa sa inyong mabato kung magiging kampante tayo. Ang kamoteng kahoy ay natatagling likas na lason sa cyanide. Isipin niyo na lang ito bilang isang lason na nakatago sa ilalim mismo ng balat at sa gitnang hibla ng kamoteng kahoy. Para sa mga malulusok na kabataan, mas kaya itong labanan ng kanilang katawan. Ngunit para sa mga nakatatanda, isang maliit na pagkakamali lang sa paghahanda. Ang lasong ito ay dederetso sa dugo para ramdamang manhid ang mga selula at direktang atakihin ang salaan ng bato.
Nakasaksi na ako ng mga kaso na admit sa ospital dahil sa acute kidney failure matapos lang kumain ng kamoteng kahoy. Ang pasyente ay sumusuka, masakit ang tiyan, namumutla ang mukha, at bigla na lang kumonti ang ihi o tuluyan ng hindi umihi. Ito ay nangyayari dahil sumuko na ang bato dahil sa sobrang tindi ng ataking lason. Bukod pa rito, ang kamoteng kahoy ay isa ring heavyweight champion pagdating sa taglay nitong potassium. Isang maliit na plato ng nilagang kamoteng kahoy ay nagtataglay ng potassium na katumbas ng ilang saging. Pakain ninyo, masarap at nakakabusok, pero sa palihim, ang inyong tumatandang magabato ay nakikipaglaban upang itaboy ang mabigat na pasaning iyon palabas ng katawan. Pagkarinig nito, siguro marami sa inyo ang naalala ang nilagang kamoteng kahoy noon at nagtatanong sa sarili, bakit noon panay ang kain ko pero wala namang nangyari? Ngunit mga kababayan, huminto tayo sandali at tignan ang ating sarili. Ang katawan natin sa edad na 70 ay ibang-iba sa katawan natin noong tayo ay 20. Ang salaan ng ating mga bato ngayon ay parang isang lumang lambat, madaling mapunit at madaling mabarahan kaysa dati. Maraming tao ang may ugaling kumain ng inihaw na kamoteng kahoy, ibig sabihin hindi na binabalatan bago ibaon sa uling. Mabango nga itong pamamaraang ito, ngunit napakadelikado dahil ang lason sa balat ng kamoteng kahoy ay hindi naalis at hindi sumisingaw palabas kumpara sa paglalaga. O kaya naman may mananghihinayang na itapon ang kamoteng kahoy na may kaunting pait kaya pinipilit pa rin kainin. Tandaan niyo po ang sasabihin ko, habang mas mapait ang kamoteng kahoy, mas marami itong lason. Huwag ipagpalit ang dalawa ninyong bato para lang manghinayang sa isang pirasong kamoteng kahoy. Natatandaan ko pa ang kwento ng isang pamilya. Sama-sama silang kumain ng nilagang kamoteng kahoy. Ang nga bata ay nakaramdam lamang ng kaunting pagkahilo. Ngunit ang 8-0 taong gulang na lolo ay kinailangang isugod sa ER nung gabing iyon dahil sa acute kidney failure at blood poisoning. Dahil lamang sa isang pakukulang hindi naibaba ng matagal ang kamoteng kahoy ang Pasko ng pamilyang iyon nung taong iyon ay nauwi sa mahabang araw sa loop ng ospital. Kaya naman gusto kong ipaalala sa inyo, kung talagang naghahanap kayo ng kamoteng kahoy, piliin ang matamis na uri, balatan ng napakakapal, ibabat sa maraming tubig ng ilang oras, at ilaga ng mabuti habang nakabukas ang takip ng kaldero upang sumingaw ng tuluyan ang lason. At ang pinakamahalaga, huwa na huwa itong gagawing pang-araw-araw na pangunahing pagkain kung kayo ay may underlying disease na sa inyong mga bato. Nagalala ba kayo ngayon dahil ang mga paborito ninyong pagkain noon pa man ay nagtataglay pala ng ganito karaming panganib? Kung mag-comment kayo para malaman ko kung ano ang nararamdaman ninyo ngayon. Hindi ko po layuning takutin kayo. Gusto ko lang na maging tunay kayong panata kapag hawa ninyo ang inyong kanin at halamang ugat. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa grupo ng inyong kaibigang senyo. Malay natin, ang pagpapaalala ninyo tungkol sa tamang paglalaga ng kamoteng kahoy ngayon ay makapagligtas ng batong isang tao bukas. Ngayon, may isang tanong na alam kong tiyak na bumabagaba sa inyong isipan. Bakit nung araw kahit ano ay pwede kong kainin pero ngayon kahit isang kagat ng kamote o kamoteng kahoy ay kailangan ko ng paingatan? Sa susunod na bahagi, ibubunya ko sa inyo ang sikretong nakatago sa kaibuturan ng inyong katawan upang maintindihan ninyo kung bakit nangangailangan ang katandaan ganap na kakaibang mga panuntunan sa pagkain. Marami siguro sa inyo ang nagtataka. Bakit noong araw kaya kong kainin kahit ano? Nakakaubos pa nga ako ngang isang basket ng kamote at isang kaldero ng kamoteng kahoy pero malakas pa rin ako. Tapos ngayon konting tikim lang sa mga halamang ugat ay pinagbabawalan na akong doktor? Naintindihan ko po ang pakiramdam ninyong iyan. Para itong paglalakad sa isang patak na kalsada sa loob ng ilang dekada. Tapos isang araw ay bigla na lang najing luba-luba at mabato ang daan. Ang katotohanan ay, ang ating mga bato ay hindi isang makinang walang hanggan. Isipin niyo po na ang inyong bato ay parang salaan ng tubig sa inyong bahay. Noong bago pa ang salaang iyon, masinsin at matibay ang butas nito. Kahit gaano karuming tubig o lata ang ibuhos ninyo, masala nitong malinis ang lahat at malinaw pa rin ang tubig na lalabas. Ganyan ang inyong mga bato ng inyong kabataan. Ngunit paktuntong natin sa edad na 60-70, ang salang iyon ay walang humpay ng naktrabaho ng higit sa kalahating siklo. Ang butas ng salaan ay nagsisimula ng lumuwag, may mga bahaging punit, at may mga bahaging napuno ng tumigas na kalsiyum na bumabara dito. Napatunayan ng mga siyentipiko na mula edad 40, sa paklipas ng bawat taon, nababawasan ng kaunti ang kakayahang sumalang ang ating mga bato. Pagsapit sa panahon na namumuti na ang inyong buho at kumukulubot na ang inyong balat.
Ang kapasidad ng salaang ito ay nasa kalahati na lamang o minsan ay nasa ikatlong bahagi. 1,3 na lang kumpara nung kabataan. Iyan ang dahilan kung bakit ang potassium, ang tinatawa kong kuryenteng katawan, ay nagiging isang pasanin. Sa mga kabataan, ang sobrang potassium ay agad-agad itataboy ngang bato palabas kasing bilis ng kidlat. Ngunit sa inyong edad, dahil mahina na ang salaan, ang potassium ay parang baha na rumaragasang pumasok habang barado naman ang imburnal. Wala itong mapupuntahan, kaya mapipilitan itong bumalik sa dugo. Guluhin ang tibok ng inyong puso at papagurin ang inyong makalamnan. Pakarinig niyo nito. Malamang ay gumaan na ang inyong pakiramdam dahil naintindihan niyo na ang pinaugatan ng problema. Hindi pala kayo ang sadyang humihina, kundi ang natural na batas ng panahon ang umiral sa inyong katawan. Pakiramdam niyo ba ay para kayong isang tapat na tagapakbantay ng templo, ngunit wala na kayong lakas tulad ng dati? Dakdak pa rito, marami sa inyo ang may mga sakit ng katandaan tulad ng high blood pressure o diabetes. Ang sakit na ito ay parang tahimik na bagyo na sumisira sa mga maliliit na ugat sa loob ng kidney. Kapag nasira ang ugat, hindi na nakakatanggap ng sapat na oxygen at nutrition ang kidney para magtrabaho. Kaya nagiging napakahina ng kakayahan nitong maglabas ng mas substansya tulad ng oxalate na siyang bumubuong bato. Sa normal na kalagayan, ang oxalate ay yaanot lamang. Ngunit dahil bumagal na ang daloy sa inyong kidney na parang ilog na natutuyo, ang mga butil na buhangin ng oxalate ay madaling namumo at nagiging matitigas na bato. Ang isang piraso ng remolatsa o gabi ay maaaring walang epekto sa isang kabataan. Ngunit para sa mga sensitibong bato ninyo, isa itong matinding pagsubok. Gusto kong maintindihan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang inyong nga bato ay hindi kailanman umaangal o sumisigang sakit. Ito ang pinakatahimik at pinakamasipa na manggagawa sa inyong katawan. Pipilitin nitong magtrabaho hanggang sa hindi na nito makaya. At doon lang mapaparamdam ng senyalis. Kaya naman, ang voluntaryo nating pagbabawas ang trabaho nito sa pamamagitan ng pagpili ang tamang pagkain ay hindi isang pagpapahirap sa sarili sa pagdidieta, kundi isang pagpapakita ng pasasalamat at malalim na paunawa sa sarili nating katawan. Kung nakita ninyo na ang tilatuyo na kaalamang medikal na ito ay naging madaling intindihin at malapit sa inyong karanasan dahil sa aking mahalimbawa, mag-iwan po kayo ng comment na numero 1. Ang inyong mga reaksyon at komento ay nagbibigay sa akin ng napakalaking inspirasyon para magpatuloy sa pananaliksik at pagbabahagi. At huwag kalimutang i-send ang video na ito sa inyong mga kaibigang sinyo upang sabay-sabay tayong mabuhay ng malusog at may peace of mind araw-araw. Kung ganoon, kapaalam na nating mahina ang ating kidney, ibig bang sabihin nito ay kailangan na nating tuluyang hindi kainin ang masasarap na halamang ugat na iyon? Ang sagot ay hindi naman kailangang ganoon. Sa susunod na bahagi, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang espesyal na pasyente ko. Muntik na siyang mamatay dahil sa nakasanayang pagkain ng kamote. Ngunit mula sa napakasakit na leksyong iyon, natuklasan niya ang paraan kung paano patuloy na makakain ng masarap habang pinapanatiling ligtas at malusog ang kanyang dalawang bato, mga kababayan. Para maging mas malinaw ito, gusto kong ikwento sa inyo ang isang pasyenteng hindi ko malilimutan, si Lolo Vicente. Sa edad na 81 taong gulang, si Lolo Vicente ay isang retiradong guro, maingat sa buhay at napakamahalaga ng kalusugan para sa kanya. Tulad ng marami sa inyo dito, naniniwala si Lolo Vicente na ang kanin na walang gulay ay parang sakit na walang gamot, kaya kumakain siya ng napakaraming gulay at halamang ugat, lalo na ang kamot. Sinabi niya sa akin na dahil sa chronic constipation na dalang ang katandaan, araw-araw siyang kumakain ng higit sa kalahating kilong nilagang kamote sa almusal, at pati na rin sa merienda sa hapon. Kumakain din siya nga saging lakatan, saba, dahil narinig niyang maganda raw ito sa tiyan. Sa loob ng isang buong linggo na ganito, naging maayos nga ang pakiramdam ng tiyan ni Lolo Vicente. Napakadali niyang makadumi. Masaya niyang ibinalita sa kanyang maana at apo na nakatakpo na siya ng himalang gamot. Ngunit nung ikawalong araw, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Pagsapit ng hapon, habang umiinom siyang kape, bigla siyang nakaramdam ng unti-unting pamamanhit sa kanyang paa na tila ba pinapangapangan ng libo-libong langgam. Nung una, inakala niyang namimitik lang ang binti niya dahil matagal siyang nakaupo at hindi dumadaloy ang dugo. Tumayo siya para maklakat-lakat upang mawala ang pamamanhit. Ngunit nakupo, pakbangon niya ay nanghina ang kanyang binti at wala na itong kahit anong lakas. Natumba siya at bumaksak sa sahig. Madaling lumapit ang kanyang maana at apo at nakita nilang namumutla na ang mukha ni Lolo Vicente at kapos-kapos ang kanyang pahinga.
Pabulong niyang sinabi, parang iba ang tibok ng puso ko, parang gusto ng huminto. Agad na isinugot ng pamilya si Lolo Vicente sa emergency room na nasa bingit ng kamatayan. Nang asikasuhin ko si Lolo Vicente, ipinakita sa heart monitor na napakabagal ng tibok ngeng, kanyang puso sa paraang hindi normal, wala pang 40 tibok bawat minuto. Alam niyo po ba, sa mga nakatatanda, ang ganyang kabagal na tibok ng puso ay sobrang delikado dahil maari itong huminto anumang oras. Nang dumating ang resulta ng blood test, kaming lahat ay nagulat. Ang antas ng potassium sa dugo ni Lolo Vicente ay pumalo na sa red alert level, doble normal na antas. Ang labis-labis na potassium na naipon mula sa higit kalahating kilong kamote araw-araw ang pumigil sa tibok ng niyang puso. Matapos ang matinding pagsagip ng aming team at emergency dialysis, unti-unting nagkamalay si Lolo Vicente. Nang malaman niyang ang dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay ay ang magadilaw na kamoteng kinakain niya araw-araw, umiyak si Lolo Vicente. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at sinabi, Dr. Altia, akala ko ba pinapalusok ko ang kidney ko at inaalagaan ko ang tiyan ko? Hindi ko alam, ako na pala mismo ang sumasakal sa puso at kidney ko. Matanda na ako, akala ko ang gulay ang pinakaligtas. Sino ba namang mag-akala? Pakarinig nito, siguro marami rin sa inyo ang nakikita ang inyong sarili sa kwento ni Lolo Vicente. Hindi po ba? Madalas ay nakikita lamang natin ang agarang benepisyo tulad ng madaling pagdumi, ngunit nakakalimutan nating ang kidney sa edad na 80 ay wala ng sapat na lakas para linisin ang ganoong karaming potassium. Hindi alam ni Lolo Vicente na mayroon na siyang mild kidney failure noon pa man. At ang kanyang bisyo sa sobrang pagkain ng kamote ang naging huling, patak ng tubig na natula sa kanya sa bingit ng kamatayan. Makababayan, ang kwento ni Lolo Vicente ay isang napakahalagang aral para sa ating lahat. Ang kalusugan ay hindi nangangahulugang puro masusustansya lang ang kainin mo, kundi dapat ay kainin ito ng naayon sa limitasyon na kayang tanggapin ng inyong katawan. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, kung mayroon sa inyong nakaplanong maglaga ng kamote para sa hapunan, huminto muna kayo sandali. Itanong ninyo sa sarili kung nakararamdam ba kayo ng pamamanhit ng kamay at paa o pagkapagod nitong mga nakaraan. Lumalabas na ang manipis na linya sa pagitan ng himalang gamot at lesson ay napakanipis, kababayan. Hindi ito nakasalalay sa katangian ngang kamote, kundi sa kawalan ng kaalaman tungkol sa kasalukuyang kondisyon ngang inyong kalusugan. Matapos nito, binago ng tuluyan ni Lolo Vicente ang kanyang pamumuhay. Kumakain pa rin siya ng kamote ngunit sa isang ganap na kakaibang paraan. Isang paraan na direktang itinuro ko sa kanya para mabawasan ang lason para sa kanyang bato. Nang makita kong gumaling si Lolo Vicente muling nakalakat at bumalik ang ngiti sa labing ang kanyang pamilya, naging mainit ang aking puso. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito sa harap ninyo para ibahagi ito, dahil ayaw kong may sinuman sa inyo ang makaranas ng kalagayan ng buhay o kamatayan dahil lamang sa isang piraso ng kamote. Mag-comment po kayo sa ibabang laban lang para masuportahan natin ang diwa ni Lolo Vicente at para paalalahanan din natin ang ating mga sarili. Ang inyong atensyon ang siyang nabibigay lakas sa akin upang ipapatuloy ang paglalakbay na ito. Ngayon, siguro ay atat na kayong malaman kung ano ang paraan na itinuro ni Dr. Altia kay Lolo Vicente upang makakain ng kamote na masarap at hindi nakakasirang bato. Huwag kayong maalala, hindi ko na kayo paghihintayin. Ngayon din, ibubunya ko ang sikreto sa paghahanda ng pagkain na dapat malaman ngang lahat ng nakatatanda. Ang paraang ito ay napakadali. Kahit sino ay pwedeng gawin ito sa sariling kusina upang maging ligtas at walang panganib ang halamang ugat sa inyong bato. Mga kababayan, pagkatapos marinig ang kwento ni Lolo Vicente, marami sa inyo ang nagtatanong, ibig bang sabihin nito ay tuluyan na akong hindi kakain ng kamote o kamoteng kahoy? Dok, kung sa pagkain pa lang ay palaging natatakot, paano pa natin ma-enjoy ang ating katandaan? Sasagutin ko po agad na hindi naman kailangang maging ganun kahirap. Kailangan ng iting katawan ng katamtamang pakilos at pag-unawa, hindi ngang sukdulan. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang isang sikreto na sa medisina ay tinatawag naming paraan ng pag-anot, leaching technique, paraan ng pag-anot. Pakinggan ninyo, tila mahirap ngunit sa totoo lang, ito ay napakasimple. Maari ninyong gawin ito agad sa inyong kusina para maging ligtas ang mapanganib na halamang ugat para sa inyong kidneys. Tandaan po ninyo ang apat na hakbang na ito kapag gusto ninyong kumain ng patatas, kamote o gabi. Hakbang 1, hiwain ng manipis para lumaki ang surface area. Imbes na ilaga o aibig ng buo, balatan ninyong mabuti ang nga ito. Tapos hiwain ninyo ng pamanipis o gawing maliliit na tube. Isipin niyo na ang potassium at oxalate ay parang mga bisitang hindi imbitado.
Natatago sila sa pinakaloob ng halamang ugat. Kapag hiniwan ninyo ng manipis, binubuksan ninyo ang maraming daanan para mapadaling palabasin sila. Hakbang 2. Ibabad sa maligamgam na tubig para sa malawakang pag-alis ng potassium. Pagkatapos hiwain, ibabad ninyo ang mahalamang ugat na ito sa isang palanggana na may malinis at maligamgam na tubig. Ang tamang oras ng pagbabad ay 2 hanggang 4 na oras. Habang nakababad, kung may oras kayo, palitan ang tubig ng 1 o 2 beses. Alam niyo ba ang magic na nangyayari dito? Ang potassium ay napakadaling matunaw sa tubig. Kapag nakipag-ugnayan ito sa tubig, kusa itong umaalis mula sa piraso ng pamote papunta sa tubig. Ayon sa mga pag-aral, ang tamang pagbabad ay nakakapagbawas ng hanggang 30 hanggang 40% ng labis na potassium. Hakbang 3. Ilaga sa napakaraming tubig. Ito ay isang napakahalagang hakbang. Kapag maglalaga kayo, gumamit ng malaking kaldero at lagyan ng napakaraming tubig, 4 o 5 beses ang dami kaysa sa niluluto ninyo. Kapag kumulo na ang tubig, ang mataas na temperatura ay patuloy na magtutulak palabas sa mga natitirang potassium at oksalate. Hakbang 4. Huwa na huwa gagamitin ang pinaglagaan sabaw. Alam kong tayong mga Pilipino ay sadyang matipid. Kapag nakita nating malasa at matamis ang sabaw ng nilagang kamote o patatas, madalas ay itinatago natin ito para gawing sabaw o kaya iniinom. Ngunit mga kababayan, para sa mataong may sakit sa bato, ang sabaw na iyon ay lasong-lason dahil nandun na ang lahat ng potassium at oksalate na lumabas mula sa inilaga. Pakiusap, itapon ninyo ng buong tapang ang sabaw na iyon. Huwag kayong manghinayang sa isang mangkok ng sabaw na sisira naman sa inyong kidneys. Pagkarinig nito, siguro ay makakahinga na kayo ng maluwa dahil ang paraan pala ay hindi naman ganon kahirap. Tama po ba? Mayroon ba sa inyo na dati ay ginagawang sabaw ang pinaglagaan ng kamote para kainin? Kung oo, comment po kayo para sabay-sabay tayong matuto. Ang pagbabago sa isang mali na nakasanayan ay madudulot ng napakalaking benepisyo para sa kalusugan. Para naman sa mga halamang ugat tulad ng remolatsa o gabi, na napakayaman sa oksalate na sanhi ng bato, gawin din ninyo ang paraan ng paglalaga na ito at pagtatapon ng tubig. Para sa gabi, kailangan ninyong ilaga ito mas matagal, 15 hanggang 20 minuto, para mawala ang mga nakasasamang substansya. Isa pang tip para sa mga mahilig sa remolatsa. Kapag kumakain nito, samahan ninyo ng tokwa tofu o counting yogurt. Ang calcium sa tokwa at yogurt ay sasama sa oxalate habang nasa tiyan pa lamang ninyo at gagawa ng isang substance na hindi na maabsorb ng inyong katawan at sa halip ay idudumi na lamang kaysa pumasok sa kidney at gumawa ng bato. Ito ang tinatawag na malayuang paharang, mga kababayan. Para sa dami ng kakainin, ipinapayo ko na kumain lamang kayo ng kasing laki ng isang kamao araw-araw at huwag ninyong gawin itong araw-araw ng walang patid. Bigyan niyo ng iba't ibang pagkain ang inyong diet upang makaroon ng oras na makapagpahinga at makarecover ang inyong mga bato. Nakikita niyo po, ang kaalaman ay ang susi upang maging mas malaya tayo sa buhay. Kapag alam na natin ang ugali ng bawat halamang ugat, hindi na tayo matatakot sa kanila. Tayo ang may kontrol sa ating pagkain. Tayo ang may kontrol sa ating sariling kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang practical na gabay na ito, ay like po ang video na ito upang malaman ko na patuloy ninyo akong sinusubaybayan at sinusuportahan. Ang inyong pagsubaybay ay ang pinakamalaking kaligayahan ni Dr. Althea Ramos. Ngayon, bukod sa paalam kung paano magluto ng tama, mayroon bang uri ng halamang ugat na mas mabait at mas nakakabuti sa kidney na maari nating kainin ng mas malaya ng kaunti? Kanina pa natin pinausapan ang gamasisalang halamang ugat. Siguradong marami sa inyo ang naalala ngayon. Ano na lang pala ang pwede kong kainin na ligtas? Dr. Althea, huwa po kayong maalala. Napakayaman ng Pilipinas at Beijing may mga nakahandang. Napakahusay na biyaya para sa ating tumatandang kidneys. Ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang ginintuang kaibigan, isang uri ng gulay na napakamura at nakalat sa palengke ngunit itinuturing naming nga nephrologist Dr. Sabato na isang tagapagligtas. Ito ay walang iba kundi ang puting labanos, radish. Mahilig ba kayong kumain ng labanos? Tinatawa din ng ilan ang labanos na puting ginseng. Ngunit para sa mga pasyenteng may sakit-sakit ni, ito ay mas mahalaga pa kaysa ginseng. Bakit ko sinasabi ito? Una, ang labanos ay may napakababang potassium. Kung ang patatas at kamote ay mabombang ang potassium na napapatakot sa ating mabato, ang labanos naman ay napakabait. Ang 100 gramo ng labanos ay mayroon lamang humigit kumulang 200 miligramo potassium, wala pa sa kalahati kumpara sa patatas.
Ibig sabihin nito, kapag kumain kayo ng labanos, mas makakapahpahinga ang inyong nga bato at hindi nila kailangang magpumilit sa pagsasala kumpara sa pagkatain ng kamote. Pangalawa, ang labanos ay halos walang oksalate, ang nakakainis na substansyang gumagawa ng bato, kidney stones, na nabanggit ko kanina. Maari kayong payapang kumain ng sinigang na may labanos o nilagang labanos nang hindi natatakot na makabato kayo sa loop ng katawan. At ang pinakamaganda sa lahat, ang labanos ay napakayaman sa tubig at soluble fiber. Tinutulungan kayo nitong umihi ng mas madali at nililinis ang ngalata sa urinary tract ng napakagaan. Ito ay parang isang malambot na walis na naglilinis ng alikabo sa salaan ng inyong bato nang hindi nakakaskas ang salaan. Pagkarinig nito, hindi ba gumaan na ang inyong pakiramdam? Lumalabas na ang himalang gamot ay hindi naman pala malayo. Makikita lamang ito sa mga tumpok gulay sa palengke at nakakahalaga lamang ng ilang dosenang piso kada kilo. Mayroon ba sa inyo kamakailan na naghahanap ng masarap at malami na sabaw na hindi nakakasira sa bato? Subukan niyo na ang nilagang labanos. Naalala ko ang isang pasyente ko na nangangalang Lola Rosa. Matapos ko siyang payuhan, itinigil na niya ang kanyang kinasanayang pagkain niya gabi at tuluyang lumipat sa labanos. Sabi niya sa akin, Dr. Altia, mula nung kumain akong labanos, pakiramdam ko ay gumaan ang katawan ko. Nawala ang pamimigat sa aking ibabang likod at mas malinaw na rin ang ihi ko kumpara dati. Nang makita ko ang masayang ngiti ni Lola Rosa, alam kong natulungan ko siyang matakpuan ang tamang kasama para sa kanyang katandaan. Bukod sa labanos, maaari din kayong pumili ng kundol, wintermelon o sayote. Ang ito ay napakabait na magulay para sa inyong kidneys. Mayaman sila sa tubig, mababa sa potassium, tumutulong mapalamig ng katawan, at sinusuportahan ang filter function ng inyong kidneys ng napakahusay. Tandaan niyo po ang rule of 3 laws, panuntunan ng 3 mababa. Kapag pumipili ng pagkain para sa kidney sa inyong katandaan, mababang potassium, mababang oksalate, mababang asin. Ang labanos ang kampeon na nagtataglay na 3 elementong ito. Ngunit mayroon akong munting paalala. Kahit na napakabuting labanos, huwag niyo namang sosobrahan ang pagkain ng inatsarang labanos na labis ang asin o bagong. Ang asin ang numero 1 kaaway ng blood pressure at kidneys. Mas piliin ang nga inilaga, pinasingaw steamed, o ginawang, sabaw na, magaan ang lasa upang mapanatili ang lahat ng nutrisyon ng hindi nakakasira sa katawan. Kung sa tingin ninyo ang ngamungkahin na ito ay kapakipakinabang at nakatulong upang mabawasan ang inyong takot sa pagkain, mag-comment po ang panata sa ibaba upang malaman ko. Ang pagbibigay ng kapanatagan sa inyo ang pinakamataas na layunin ng channel na ito na panatag na bato, Healthy Kidneys. Huwag kalimutang ibahagi ang sikreto tungkol sa puting ginseng na ito sa inyong kapwa kaibigang nakatatanda. Ang isang hapunan na may mangkok ng sabaw na labanos ay hindi lamang masarap kundi isa ring aksyon ng pagmamahal para sa sarili nating mga bato. Ngayon, bago natin tapusin ang ating paglalakbay ngayong araw, gusto kong umupo muna tayo sandali para pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kung ano ang kakainin at inumin natin. Ito ay ang ating pananaw at salubin tungkol sa ating sariling kalusugan at buhay sa mga taong papadaan na sa dapit hapon. Mga minamahal na kaibigan, pagkatapos nating makasamang tahakin ang mahabang paglalakbay mula sa paalala at pagkagulat patungo sa mga konkretong solusyon, gusto kong huminto muna kayo sandali. Hindi lamang tayo nausap tungkol sa pagkain ng kamote o piraso ng kamoteng kahoy, kundi pinausapan natin ang isang bagay na mas banal. Ito ay ang pagiging mabuti at pag-unawa sa ating sarili sa panahon ng katandaan. Maraming senior ang nagsasabi sa akin, matanda na ako, hindi na rin naman magtatagal ang buhay ko kaya bakit ko papahihirapan ang sarili ko sa pagdidieta. Kakainin ko na ang masarap para masiyahan ang bibig ko, do. Kapag naririnig ko iyan, nasasaktan ako. Dahil mga kababayan, ang pagpili natin ng tamang pagkain ay hindi pagpapakasalap, kundi upang maging tunay na comfortable ang buhay. Ang masarap na buhay ay hindi nangangahulugang kakain ka ng kahit na ano, kundi ang mabuhay, sa paraang bawat umaga na pagising mo, magaang ang pakiramdam mo, matatak pa rin ang iyong mabinti sa paglalakad, at sapat pa rin ang lakas ng iyong mabraso para buhatin ang iyong maapo, at ang pinakamahalaga, hindi nabibigatan ang inyong isipan dahil sa paalala sa sakit. Ang kalusugan natin, lalo na ang ating dalawang bato, ay hindi isang pag-aari na ibinigay lang sa atin ng iba. Ito ay isang hardin na tayo mismo ang dapat na maalaga araw-araw. Tuwing pinipili ninyo ang labanos kaysa patatas, tuwing ginagawa ninyo ang tamang pagbabat ng kamote bago ilaga, iyan ang pagkakataon na
Dinidiligan ninyo ng malamig at malinis na tubig ang hardin ng inyong kalusugan. Sa puntong ito, nakakaramdam ba kayo ng pag-ibsan sa isang matagal ng bigat sa inyong isipan? Lumalabas na hindi tayo walang magagawa sa harap ng pagtanda. Tayo ay may ganap na kapangyarihan at karapatang mapasya kung tatanda ba tayo ng payapa o ng may pasakit. Lagi akong naniniwala na ang pinakamagaling na doktor sa mundong ito ay hindi ang taong nakasuot ng puting lab coat na nasa harap ninyo, kundi mismong kayo po. Walang ibang nakakaintindi sa inyong katawan kundi kayo mismo at wala ring ibang magmamahal sa inyong nga bato ng higit pa sa inyo. Ang katawan natin ay sadyang maunawain, hindi nito kailangan ang perpeksyon. Kailangan lang nitong marinit natin at maunawaan ang mga limitasyon nito. Ang isang maliit na pagbabago sa inyong hapunan ngayong araw ay maring maging simulan ng magasusunod pang taon ng malusog na pamumuhay, kung saan hindi na kailangang makpabalik-balik sa ospital o matakot sa sumusumpong na sakit sa likod kapag gabi. Tandaan po ninyo ang isang maliit na magandang nakasanayan na pinapanatili araw-araw ay ang gintong susi para buksan ang pinto ng mahabang buhay at kapayapaan. Taos puso kong inaasam na pagkatapos ng video na ito, hindi na ninyo titingnan ang inyong hapagkainan ng may takot, kundi may kalmado at mapagmahal na patingin. Pumili ng pagkain ng may karunungan. Ihanda ito ng may paingat. At i-enjoy ito ng may kagalakan. Iyan ang tunay at pinakamahalagang pampalusok para sa katawan at kaluluwa. Kung kayo ay sang-ayon sa aking pilosopiyang ito, mag-comment po kayo en sang-ayon sa ibaba upang sabay-sabay tayong bumuongi. Isang komunidad ng manakatatandang namumuhay ng malusok, aktibo, at palaging panatag. Ang inyong paninindigan ay ang pinakamalaking gantimpala para sa mga taong bumubuong ang programang ito na katulad ko. At ngayon, bago ako magpaalam, mayroon akong isang huling espesyal na regalo para sa inyo. Ito ay ang sikreto tungkol sa isang napakapamilyar na pampalasa sa inyong kusina. Ngunit kung gagamitin ng tama, makatulong ito upang masolusyonan ang isang lihim at nakakapagod na problema na halos lahat ng manakatatanda ay nararanasan. Minamahal kong makababayan, ang ating paglalakbay upang linisin ang pangalan ng mapamilyar na halamang ugat ngayong araw ay magtatapos na dito. Umaasa ako na pagkatapos pakinggan ang mga ibinahagi ko na mula sa kaibuturan ng pusong isang manggagamot, hindi na kayo naguguluhan. Sa halip ay nakatakpo kayo ng panibagong kumpiyansa. Kumpiyansa dahil alam na ninyo kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Kumpiyansa dahil alam niyo na kung paano gawin ang isang simpleng pagkain na maging mahalagang gamot upang protektahan ang inyong nga bato. Tayo ay makasamang nanggaling sa pakabigla sa mga bombang potassium sa patatas at kamote, hanggang sa pangamba sa kidney stones mula sa remolatsa at gabi, at maging ang nakatagong panganib sa nilagang kamoteng kahoy. Ngunit higit sa lahat, nakatakpo tayo ng solusyon sa pamamagitan ng simpleng leaching technique, paraan ng pag-anot, at ang pag-dating ng ating ginintuang kaibigan, ang puting labanos. Laging tandaan, ang kalusugan ay hindi automatikong nandiyan lang, kundi ito ay resulta ng matatalinong desisyon araw-araw. Minsan pa, gusto ko kayong paalalahanan kung nakita niya pado. Ang alamang ito ay tunay na nakdala ng kapanatagan sa inyo, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell. Iyan ang pinakasimpleng paraan upang manatili tayong konektado sa isa-isa para patuloy kong maiparating sa inyo ang pinakatapat at siyentipikong payo. At gaya ngang ipinangako ko, mayroon akong isang munting regalo para sa inyong matiyagang sumabay sa akin hanggang sa huling maminutong ito. Alam ko, bukod sa pag-alala sa kidney, napakaraming nakatatanda dito ang nakdurusa dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi nokturya. May nakwento sa akin, Dr. Althea, sa isang gabi kailangan kong bumangon ng 3 hanggang 4 na beses. Pagkahiga ko pa lang, babangon na naman ako. Pagod na ang katawan ko, walang tigil ang insomnia, ang hirap. Naintindihan ko na ang pagdurusang iyon ay hindi lamang nakakapanghina ng katawan kundi nakadaragda din ng pasanin sa inyong dalawang bato. Lumalabas na sa mismong kusina ninyo ay mayroong isang napakasimpleng sangkap na may kapangyarihang mabalik ng mahimbing na tulok sa mga nakatatanda. Isang butil lamang ng bawang, kung gagamitin sa tamang oras at pamamaraan, ay makakatulong upang puksain ang problema ng madalas na pag-ihi sa gabi. Tutulungan kayo nitong matulog ng dire-diretso hanggang umaga nang hindi nangangailangan ng kahit anong gamot. Ang sikreto tungkol sa mahiwagang butil ng bawang na ito ay inihanda kong mabuti sa aking susunod na video. Siguraduhin niyo pong naka-on ang notification bell ninyo. Dahil bukas na bukas din, ipadadala ko ang video na ito sa inyo. Huwag hayaang abalahin pang ang pag-ihi sa gabi ang inyong kapayapaan kahit isang araw pa.
Hangat ko po na lagi ninyong mapanatili ang kapayapaan sa inyong kaluluwa at kalusugan sa inyong katawan. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pakikita.